Isang pangmalawakang tagutom ang nangyari sa Ethiopia noong panahon 1983 to 1985. Isa itong massive famine na tumama sa Ethiopia at sa datos nila tinatayang 400,000 ang namatay dahil sa tagutom na ito. Actually, sabi nga dun sa yan, nabasa ko pa yung umabot pa ito ng halos milyon, no, ang namatay sa pangmalawakang tagutom na ito. At ang mga imahe ng mga bata na gutom, mga payat at malalaki ang tiyan, lubog ang mata dahil kulang sa nutrisyon ay ang siyang gumulat sa buong mundo at dahil doon ay dumagsa ang tulong, ang mga pagkain sa iba't ibang mga bansa dahil sa pangyayaring ito sa kanila. Pero nakakalungkot na marami ang namatay pa rin dahil sa tagutom na ito. At kung ganyan, ang epekto ng physical famine, isipin ninyo kung gaano kabigat kung mismong salita ng Diyos ang alasin. And this is for deadlier. Mas nakakamatay ito pag tinanggal o pag inalis ng Diyos yung kanyang salita. The soul itself dies. Kung yung gutom sa tinapay, sa pagkain ay sumisira ng katawan, ang kagutuman sa salita ng Diyos ang sumisira sa kaluluwa ng isang tao. Ganyan ang binigay na babala ni Propeta Amos sa Israel. And the worst, ang judgment na ito is not political turmoil, kundi withdrawal ng salita ng Diyos. Ito ang dapat nating pakinggan ngayon sapagkat ito ay nananatiling totoo, hindi lang sa panahon nila, maging sa panahon natin sa ngayon, sa bagong tipan. Kanina binasa na ni Brother Maki yung passage natin sa sa Amos chapter 8, verse 9 to 14. Pero gusto ko lang bigyan ng diin yung verse 9, verse 11 to 12. Tayo po ay tumayo at basahin natin yung dalawang verses lang na ito. Amos chapter 8, verse 9, chapter 9, verse 11 to 12. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, but they shall not find it. Yan po ang salita ng Diyos. Pwede na tayong makaupo. Alam nyo, yung Book of Amos ay kilala bilang isang minor prophets. Pero hindi minor yung kanyang message. Pag binasa natin yung buong aklat na ito na Amos ay hindi minor yung kanyang mensahe. At ang sentrong tema nito ay ang hustisya ng Diyos at katwiran niya laban sa Israel, sa kasalanang ginagawa ng Israel. At si Amos ay nagprophesy sa panahon ng paghahari ni King Jeroboam II sa Israel at ni King Uzziah sa Judah. Isang panahon ng external prosperity pero talamak ang internal corruption. Yan yung mababasa natin mula sa chapter 1 hanggang dito sa chapter na tatalakayin natin. Yung outward sa success ng Israel ay hindi tumutugma sa kanilang spiritual condition. Lumala lalo ang idolatria, ang oppression sa mga mahihirap, at ang social injustice. When I said social injustice, hindi ito patungkol sa sociological. I mean, hindi ito may kinalaman sa gobyerno. Ito ay patungkol sa covenant faithfulness ng Israel sa kanilang tipan sa Diyos. Yung kanilang social justice ay tied up sa kanilang covenant faithfulness sa Diyos. At yun yung ina-address ng Diyos sa kanila. Balikan natin sandali yung mga earlier chapters mula doon sa kabanatang 1 hanggang doon sa pangalawa, in-announce dito ng Diyos yung judgment niya, hindi lamang sa Israel, kundi sa iba pang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Chapter 1 and chapter 2. Ipinakita rito na kahit yung covenant people ng Diyos ay hindi sila lampas doon sa magiging hatol ng Diyos. Hindi sila accepted doon sa judgment. At pagdating doon sa kabanatang 3 hanggang 6, may warning na tungkol sa complacency at doon sa kanilang false worship. Pagdating naman doon sa chapter 5, merong panawagan dyan ang Diyos. Sabi doon, seek the Lord and live. Yan yung panawagan doon sa chapter 5. If you remember, yung nakaraang pangangaral ko ay may particular tayong pangangaral tungkol dito. Seek the Lord and live. Yan yung panawagan ng Diyos sa Israel. Pero tumanggi ang Israel sa panawagan na yan ng Diyos. At pagdating doon sa kabanatang 7, sa chapter 7 ng Amos, may mga visions of judgment na. Andiyan na yung pangitain patungkol sa locust, sa fire, sa plumb line, binanggit na halos dyan, na ang ibig sabihin ay susukatin na
ng Diyos ang kanyang bayan. Ipinapakita rito ng Diyos na ang kanilang katwiran ay hindi papantay sa katwiran o sa pamantayan ng Diyos. Bago tayo dumating doon sa verses 9 to 14 ng chapter 8, narinig natin nung last Sunday yung basket of summer fruit doon sa verses 1 to 3. Simbolo ito na ang Israel ay hinug na at handa ng pitasin. Ibig sabihin, handa na ang Diyos na ibaba yung judgment sa kanila. Kaya pagdating doon sa verses 9 and 10, dinescribe dito yung cosmic signs. Sabi doon, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. Instead na liwanag, there will be darkness. Ito isa itong patikim ng pagdating ng Diyos, pagbaba ng Diyos. Yung sinasabi ritong day of the Lord, ito ay judgment. Ito yung pagbaba ng hatol ng Diyos sa kanila, a day of grief and mourning. At pagdating doon sa verse 11 to 12, ito na yung pinakang climax ng judgment. Sabi doon, a famine, not of food or water, but of hearing the word of the Lord. This silence is terrifying. Nakakapangilabot yung pananahimik na ito ng Diyos. Walang revelation, walang guidance, walang propeta. Walang ibibigay sa kanila ang Diyos na kahit ano. Wala silang maririnig na tinig galing sa Diyos. Walang propeta, walang paggabay kung ano ang mangyayari sa gagawin nila sa susunod. And finally, in verses 13 to 14, ipinortray yan yung ruin. Sabi doon sa verses 13 to 14, even the young and strong faint from tears, while idolaters will fall and never rise again. So ano yung pinapakita rito? Neglecting and forsaking God's word leads to final hopelessness and ruin. Ano ito ngayon para sa atin bilang isang iglesia? Tandaan natin na hindi lamang ito kwento ng ancient Israel. This is a word for us today. Ang pinakamalaking panganib sa isang lokal na iglesia ay hindi persecution mula sa labas, kundi ang pagiging cold, indifferent sa salita ng Diyos. Pagiging malamig, pagiging pangkaraniwan na pagtrato sa salita ng Diyos. Kapag hindi na tayo nauuhaw sa salita niya, kapag tinatrato na natin yung salita niya na parang balita na lang sa TV, hindi na tayo nag-i-enjoy, wala nang gutom, wala nang uhaw sa salita niya, hindi na tayo excited, o pag mas excited pa tayo sa balita, sa TV o sa radyo kaysa sa salita ng Diyos, then we are ripe for judgment. Maaring ganito yung mangyari. At tandaan natin, ang pananahimik ng Diyos sa isang congregation ay hindi nangyayari overnight. Nagsisimula ito sa simpleng pag-neglect, sa simpleng pagbabaliwala, skipping, sa simpleng ignoring, sa simpleng delaying. And then it grows into forsaking, actively rejecting, replacing truth with lies. At ang dulo nito ay pagkawasak. Sa mga mabibigat na paalala na yan ni Propeta Amos, gusto kong ibigay sa inyo yung mensahe ngayong hapon na ang pinakamatinding hatol ng Diyos ay ang ipagkait niya ang kanyang salita na nagiiwan sa tao sa spiritual na gutom at kapanglawan. God's most dreadful judgment is to withhold His word, leaving people starving in spiritual desolation. Ang pinakamatinding hatol ng Diyos ay ipagkait niya ang Biblia, ang kanyang salita, ang Ebanghelyo na nagiiwan sa tao sa spiritual na pagkagutom at kapanglawan. Napakalinaw ng mensahe ni Propeta Amos dito. When God remove His word, there is no greater calamity. This is worse than earthquakes. Mas malala ito kaysa sa mga tagtuyot, sa tagutom, o sa anumang political instability. Bakit? Because God's word is life. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang kasalanan ng Israel was not the lack of religion, but the rejection of revelation. Meron silang religion, nabasa natin. Punong-puno sila lang of festivals. Pero kulang sila sa pagmamahal at pag-iingat sa salita ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang nag-withdraw ng kanyang salita. At para sa atin bilang isang iglesia, this warns us not to grow cold towards Scripture. Paalala ito sa atin na huwag tayong manlamig sa pagtrato sa mga salita ng Diyos. Huwag nating itrato ang pangangaral na para bang ang isang kwento lang na dadaan sa atin sa isang araw at pagkatapos nun ay wala nang mangyayari.
Huwag nating ipagpalit ang katotohanan sa entertainment o kasinungalingan ng mga nakapaligid sa atin. God's judgment is most severe when He stops speaking. Dito sa prophecy ni Amos, meron tayong dalawang katotohanang makikita. Number 1 is the danger of neglecting God's word. And number 2 is the security of holding fast to God's word. The danger of neglecting God's word and the security of holding fast to God's word. Tingnan natin yung una, yung panganib, yung pangbabaliwala sa salita ng Diyos. Inintroduce tayo doon ni Amos sa striking oracle ng Diyos sa verse 11. Sabi doon, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord." Dito ginagamit ng Diyos yung familiar na image ng famine. Tandaan natin ang isang reality sa Israel, common sa kanila to, yung agrarian context kasi nila ay ganito. May famine na nangyayari. Ngunit kakaiba ito dahil hindi ito physical famine. Hindi ito yung tagutom na mawawalan talaga ng pagkain, kundi spiritual. Isang gutom na mismong salita ng Diyos. Yung phrase dito na hearing the words of the Lord ay nagpapakita na ang pinakamahalagang blessing ng covenant ay ang communication ng Diyos sa kanyang tipan. Yung communication, yung pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang covenant people. Kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta niya, siya ay nagbibigay ng guidance. Siya ay nagbibigay ng covenantal promises. At hindi lang yon. Pag nagsalita ang Diyos, nagbibigay siya ng buhay. Ngunit kapag tumahimik ang Diyos, iyon ang pinakamatinding hatol. The imagery is terrifying. Kung ang pagkain at tubig ay esensyal sa katawan ng tao, ang salita ng Diyos naman ang absolute necessity para sa kaluluwa. Walang iba. Pinalala pa dito ng verse 12. Yung verse 12 sabi doon, "They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, to seek the word of the Lord, but they shall not find it." Alam niyo yung pagkakagamit ng verb dito na wander at run to and fro? Ito ay dinidescribe dito yung restless, desperate searching. Pero walang success, walang tagumpay na nangyari. Nagpapagod sila sa paghahanap. Nade-desperate na sila, desperado na silang marinig ang tinig ng Diyos. Pero hindi nila makita kahit saan sila pumunta. Hindi nila mahanap ang salita ng Diyos. Pansinin nyo, ito ay reversal ng covenant blessing. Dating abot kamay nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ngayon totally absent. Wala na silang naririnig galing sa Diyos. Wala nang gabay mula sa Diyos. Walang propeta. Walang revelasyon galing sa Diyos. This famine is both judgment and revelation. Nire-reveal nito yung pagbabaliwala ng Israel sa salita ng Diyos. At ipinapakita rito dahil binabaliwala, meron itong consequence. Tandaan natin, for years, sa loob ng maraming taon, they silenced the prophets, rejected the warnings, at pinatitigas sila yung kanilang mga puso. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanila. Nagpadala ang Diyos ng mga sugo niya. Pero tinanggihan nila ang mga propeta ng Diyos. Tinanggihan nila ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At hindi lang yun. Pinapatigas sila yung mga sarili nila sa mga babala at paalala ng Diyos. Now, God withdraw His word. Brethren, the silence itself is judgment. Yung mismong pananahimik ng Diyos, yan ay judgment. Dito ay pinipicture ni Amos yung isang sin ng spiritual starvation. Hindi ito simpleng inconvenience. Brethren, ito ay death sentence. To be cut off from God's word means to be cut off from life itself. Yun yung sinasabi dito ni Propeta Amos. And this is very relevant to the church today. Ang local church ay maaaring mag-gather. Still, they gathered, may music, may fellowship, may mga activity, may mga programa, pero kapag hindi na sentro ang salita ng Diyos, kapag hindi na si Kristo ang Ebanghelyo, and this is already famine. Kapag ang mga membro ay satisfied na sa mga shallow preaching or worldly advice, famine has already begun. Ganyan ang pwedeng mangyari. Kapag hindi na salita ang gusto, hindi na salita ng Diyos ang pangunahin sa iglesia, there is famine. Kaya spiritual life surely dies
where God's word is neglected, silenced, or deliberately ignored continually. Tandaan natin, ang tao ay pwedeng mabuhay kahit kaunti lang yung kanyang material food. Pero walang makakabuhay sa kaluluwa kapag nawala ang salita ng Diyos. For man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At kapag ang iglesia ay nagnineglect ng kanyang salita, unti-unti itong nanghihina. Unti-unti itong mamamatay. Hindi agad obvious, siyempre, pero over time, the souls becomes weak, dull, and lifeless. Brethren, do not underestimate this danger. Hindi sapat na may Bible tayo sa bahay kung hindi naman natin ito binubuksan, kung hindi naman natin ito binabasa. Hindi sapat na may preaching linggo-linggo na papakinggan kung hindi naman natin ito sinusunod, kung hindi naman natin ito tinatrato na para sa atin. A church that grows careless with the word will soon experience famine, and that is the heaviest judgment God can send. Kaya ngayon pa lang, pahalagahan na natin yung bawat pagkakataon na makarinig ng pangangaral, makapagbasa ng salita ng Diyos, pagkakataon na sumunod sa salita ng Diyos. Ituring mo na itong daily bread sa iyo. Dahil apart from it, your soul cannot live. Anong sabi ng Ebanghelyo? Jesus is the Word made flesh. John chapter 1, verse 14. And the bread of life. In John chapter 6, verse 15. To neglect God's Word is to neglect Christ Himself. Only He sustains life. Tanggihan mo ang salita ng Diyos, tinatanggihan mo si Kristo. Tanggihan mo ang mensahe ng pangangaral, hindi yung pangangaral ang tinatanggihan mo. Ang tinatanggihan mo ay ang salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya hinahamon tayo nito, reject every subtle excuse that keeps you from hearing, loving, and faithfully obeying God's Word. Tanggihan mo anong mga excuses, kahit gaano pa ito kababaw, o kahit gaano pa ito kalakas, at piliin mong makinig, mahalin, pahalagahan, at sundin ang salita ng Diyos. Hindi tayo nagtitipon para sa mga sarili nating mga mensahe o sa mga sarili nating tinig. Nandito tayo para sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi para ipanghatol sa iba, kundi para sukatin natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Ganyan yung ginagawa ng Diyos sa mga tao niya sa Israel. Sinukat niya ang katwiran nila kung ito ba ay tama sa pamantayan ng kanyang mga salita. Pero anong nangyari? Hindi abot. Hindi pumantay ang katwiran nila sapagkat yun ay sarili nilang pamamaraan at sarili nilang mga boses. Alam nyo, marami tayong dahilan para hindi sumunod sa salita ng Diyos. Para lagi tayong mayroong mga excuses. May mga valid naman na excuses. Pero may mga excuses na pag hindi nating binantayan, parang maliit na crack ito sa pader, na pag habang tumatagal, ito'y nagiging malaking butas hanggang tuluyang bumagsak. Huwag nating hayaan yung simpleng later na lang ang yung maging dahilan ng pagkagutom ng ating kaluluwa. Alam nyo, si Richard Baxter, isang Puritan pastor, sa kanyang classic work na The Reformed Pastor, yung libro na yan, meron siyang babala doon sa mga pastor sa England at saka sa mga iglesia sa England laban sa pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Sa panahon ng 17th century ay marami ang nasasanay sa ritual at tradition na iglesia, pero kaunti lang yung merong tunay na naghahangad sa pakikinig ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi niya, "It is sad case when men are famished in the midst of plenty and perish for lack of knowledge while they have the means of knowledge in their hands." Sabi niya, nakakalungkot ito na marami ang nagugutom, may mga namamatay, pero nasa kamay lang naman nila yung karunungan. Ibig sabihin, nasa harapan lang nila yung pagkain na kakainin nila. Hindi ipinagkait sa kanila. And this history shows us the reality of Amos chapter 8. Kapag nineglect ang nauna, kapag binawaliwala muna ang salita ng Diyos, susunod ang famine. Pero kung ang salita ng Diyos ang sentro sa isang iglesia, ang Diyos ay nagbibigay ng salita ng buhay. Kaya mga kapatid, let us not despise our privilege. Bawat pagkakataon na nakaupo ka sa ilalim ng pangangaral, pangungusap yan sa iyo ng Diyos.
Bawat pagkakataon na ikaw ay umuupo sa ilalim ng pangangaral ng salita ng Diyos, isa yang pribilehiyo na hindi mo dapat palampasin. Marami sa kasaysayan ang namatay na wala si isang Bible na nabasa, yet we have abundance today. Napakarami ng Biblia sa atin ngayon. May cellphone, meron tayong naglalakihang printed Bibles. Napakalaking privilege na meron tayo ngayon. Kaya ang apela sa atin dito, let us cultivate a deeper hunger for the Word. Hindi ito napapanahon lang. Ito ay palagi dapat. Hindi ito batay sa pakiramdam natin kung kailan natin gusto. Magkaroon tayo ng desisyon, sa araw na ito magbabasa ako ng salita ng Diyos. Hindi ito batay sa option lang na meron tayo. Make it your daily bread. Ang panganib ay totoo. Neglecting the Word leads to famine and death. Pero may good news. May mabuting balita. Ang pangako ng Diyos ay iingatan niya yung mga pumapanghawak doon sa salita niya. And that leads us to our second point, the security of holding fast to God's Word. Kung yung judgment ay bumagsak doon sa mga bumibitaw, nagbabaliwala sa salita ng Diyos, ang blessing naman ay nandun sa mga pumapanghawak dito sa salita ng Diyos. Amos chapter 8 shows the opposite by implication. Wala tayong makikitang direct dito sa mga binasa nating passage kung saan galing yung mga implications na ito. Within that darkness, we can also discern dito sa chapter 8 a principle of hope. Those who continue to cling to God's Word even when famine surrounds them, remain rescued, remain secure. Pansinin niyo yung verses 11 to 12. Those who wander from sea to sea are those who previously neglected the Word. When famine came, dumating yung tagutom, naganap sila, pero wala silang natagpuan. Bakit? Because they despise when yung ito ay available pa. Nung ito ay nasa kanila pa, binabaliwala nila yung pagkakataon na meron sila. The judgment of God is not random. Ang target nito ay yung mga unrepentant, yung mga ayaw magsisi, yung mga ayaw bumalik sa salita ng Diyos. Pero sa covenant history ng Israel, may remnant. May remnant. Amos chapter 9 verse 8, God said, I will not utterly destroy the house of Jacob. Hindi lahat sila ay makakaranas ng famine of the Word. This means na kahit sa gitna ng famine, may mga tao pa rin ang Diyos na pinananatiling tapat sa kanyang mga salita. And those who treasured the Word while others ignore it found security when judgment fell. Sigurado sila, naiingatan sila ng Diyos sapagkat muwapanghawak sila sa salita ng Diyos. Hindi nila binaliwala ang salita ng Diyos. Hindi nila ini-ignore yung mga warning sa kanila. Hindi nila binabaliwala yung paalala, pagtutuwid na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Hindi nila itinuturing na yung pagsasalita ng Diyos ay kalaban nila. Kundi pinanghawakan nila ito bilang isang yaman at buhay nila. And Israel missed this truth, but Christ fulfilled in John chapter 6, verse 6 to 8. Remember yung sinabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. That is the heart of security, clinging to Christ, the Word incarnate. Kaya, brethren, dito sa Amos chapter 8, pinapaalala sa atin, judgments comes to those who despise the Word. Pero yung security, yung pag-iingat ng Diyos, ay para doon sa mga pumapanghawak sa salita niya. Yung famine, pwede nitong sirain yung mga careless. Makikita natin dito na sa katapatan pa rin ng Diyos, dahil sa salita niya, meron siyang iingatan at bibigyan ng pag-asa. Ipinakita rito ni Amos yung negative example, but the gospel shows us the positive fulfillment. Christ is the incarnate Word, in chapter 1, verse 14. And to hold fast to Scripture is to hold fast to Christ. While family of the Word is judgment, fullness of the Word in Christ is salvation.
labas sa mga salita ng Diyos, labas sa Ebanghelyo, walang buhay, walang pag-asa. Lahat ay pagkawasak, lahat ay pagkasira. That's why holding fast to God's Word alone preserves true life and secure eternal hope in Christ. Huwag mong hayaang lumuwag yung kapit mo sa salita niya. Huwag mong hayaan na bumitaw ka sa mga salita ng Diyos. Gawin natin ito daily, corporately, joyfully. Hindi lang sapat na hawak natin ang Biblia. Kung maaari, yakapin natin ito bilang ating pagkain, bilang ating gabay, at bilang ating anchor. Yan ang gawin natin bilang mga Kristiyano. And every famine, those who cling to God's Word will never be abandoned. And as our local church, ang ating security is not in numbers. Hindi sa dami ng bilang natin, hindi sa buildings natin, hindi sa program na meron tayo. It is in holding fast to God's Word. Kung paano natin iniingatan, pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi ito sa dami ng bilang, hindi ito sa laki ng structure ng iglesia, hindi ito sa garbo ng mga programa, kundi paano natin hinahawakan ang salitang ipinapangaral sa pulpito. Kung paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos. And if we remain faithful to Scripture-centered worship, preaching, we will stand kahit dumating ang pag-uusig o anumang kagutuman na dumating sa atin. We must learn to cling to the preached word every Lord's Day. Kaya nga napaka-importante na ang araw ng pagsamba ay hindi natin pinapagpaliban. Kapag lahat tayo ay kumakapit sa salita ng Diyos, famine cannot destroy us because Christ Himself secures us. Siya yung nag-iingat sa kanyang iglesia. Siya yung nagpapatibay sa kanyang iglesia. This is how Christ keeps His church. Through the abiding power of His Word. Brethren, let us not only avoid neglect, but let us cultivate love for the Word. Linangin natin yung pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Let the Word saturate our conversations. Si Thomas Watson, meron siyang sinabi dun sa kanyang libro na Scripture, live not of reading the Bible till you find your hearts warm. Let it not only inform you, but inflame you. Huwag mong iwanan ang salita ng Diyos hanggat hindi ka pinag-iinit nito, hanggat hindi ka pinag-aapoy nito. Huwag mo siyang bitawan. Yan ang hamon sa atin. Repent from neglecting Scripture. Hold firmly to God's Word as your only refuge and security. Tigilan natin ang pagtrato sa Biblia na parang optional reading lang. I-cultivate natin yung daily hunger for the Word. Cling to His Word in trials, in temptations, in tears. Pag masasaktan tayo, pag nabibigo tayo, pag tinutokso tayo, pag may mga pagsubok tayo, hawakan natin yung salita ng Diyos. Panghawakan natin yung salita niya. Ang tunay na ligtas ay hindi ang malakas, hindi ang marami, kundi ang kumakapit sa salita ng Diyos at kay Kristo bilang tanging pag-asa ng kanilang buhay. Alam nyo, everyday we face lies, social media, culture, maging sa mga sarili natin. Hindi naman maayos madalas yung ating mga puso. And if we do not cling to the Word, those lies will win. Sila yung magtatagumpay. Repent of carelessness and cultivate a disciplined love for the Word. Alam nyo, napakahalaga ng pag-gather natin every Lord's Day. Dahil mas nakirinig natin ang exposition ng salita niya. Mas naiintindihan natin yung maliwanag na pahayag ng salita ng Diyos. That's why we need to ready ourselves before Lord's Day. Paghandaan natin ang pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Alam niyo ba nung 1949, yung mga communists sa China ay kinonfiscate yung Biblia ng mga Kristiyano doon. Maraming Christians, ang hawak ng nila yung mga pages ng Bible. Yung mga iba ay punit-punit pa. Yung iba may hawak ng Psalms, yung iba may hawak ng Matthew. May hawak-hawak sila mga Biblia. Pinanghawakan nila yon. At merong underground church doon saan nila binabasa yung mga tagpi-tagpi na yon ng mga pahina ng Biblia. And their examples shames our neglect and teaches us that those who hold fast will endure
even under persecution. Ang Biblia nila, piraso lang. Pero grabe nilang pinanghawakan yung kapiraso na yun. Nasa ilalim sila ng matinding pag-uusig ng dahil sa Ebanghelyo. Hindi ba ito isang nakakahiyang halimbawa para sa atin na nandyan ang Biblia, nasa harapan natin, pero hindi natin magawang basahin. Kaya, para sa mga kaibigan namin na laging dumadalo sa pananambahan, pero hindi pa tunay na kumakapit kay Kristo, huwag kayong masanay na nakikinig lang ng salita ng Diyos na parang isang bisita. The famine of the world is real. At ang pinakamalupit na gutom ay ang mawala ng ugnayan ang tao sa Diyos. Pero ngayon, ang tunay na ebanghelyo ay malilaw na ipinapahayag. Naririnig ninyo ang salita ng Diyos na tumatawag sa inyo. Pinaanyayahan kayo na lumapit sa Panginoong Jesucristo. Siya ang buhay na salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay, who alone can satisfy your starving soul. Siya lamang yung pwedeng magpuno sa kakulangan ng isang taong makasalanan. Hindi kayang punuan ng mga pangmundong kabusugan ang pangangailangan ng isang spiritual na kagutuman. At kung ngayon naririnig mo ngayon ang mensahe ng Ebanghelyo, huwag mong ipagpaliban ang paanyayang ito. Today is the day of salvation. Lumapit ka sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Do not remain outside the household of faith. Be reconciled to God through Christ and be joined to His people in His church. Minsan, sa pagtatapos natin, may sinabi si Pastor Noel sa kanyang pangangaral, what greater calamity than when God Himself withdraw His voice? The absence of His word is the heaviest judgment a covenant community can bear. Okay. Brethren, I challenge you, do not let a single Lord's Day pass na hindi ka nagugutom sa pangangaral ng salita ng Diyos. Do not let a day pass without opening your Bible. Remember, a famine of bread kills the body, but a famine of the word kills the soul. Sabi ni Horatius Bonar sa kanyang hymno, Thy word is like a garden, Lord, with flowers rich and rare. Napakagandang paalala ito sa atin. Let us treasure this garden while it is open. Let us hold fast to God's word individually, corporately as a church, and eternally. For in it we find Christ, our life, and our everlasting hope. Yan ang dalawang katotohanan na mabigat na nakikita natin sa mga salita ni Propeta Amos, pero ang kagandahan dito ay ang paanyaya ng Ebanghelyo sa mga tutugon sa kanyang panawagan. At ito ay paalala sa atin bilang isang iglesia na hindi tayo dapat maging masanay na parang pangkaraniwan na lang ang kanyang mga salita. Dapat itong maging fresh sa atin sa kung maaari ay araw-araw na pagbubulay sa salita ng Diyos. Hindi ito batay kung kailan mo gustong basahin ang salita ng Diyos. Ito ay nakabatay sa paninindigan natin sa kanyang mga salita. Huwag mong hayaan yung pakiramdam mo ang manguna sa katotohanan kung kailan mo dapat pagbulayan ang salita ng Diyos. Halayaan mo na ang salita ng Diyos ang manguna sa mga pakiramdam at hayaan mong maghari ang salita ng Diyos sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat sa mga paalalang ito ng iyong salita. Alam namin na mayroon kaming mga dahilan upang hindi sumunod dito. Alam mo yung nilalaman ng mga puso namin. Alam mo, O Diyos, yung mga iniisip namin. Dalangin ko, O Diyos, sa ibalik mo kami sa tunay na pagkauhaw, tunay na pagyuko sa mga salita ninyo, O Diyos. Salamat kay Propeta Amos na nagbibigay sa amin ng paalala na kami ay hindi ligtas bilang isang iglesia. Maaari kaming mabiktima sa mga sarili namin pagpapabaya kung hindi namin ituturing at itatrato ang iyong mga salita na pangunahin sa aming buhay. Huwag mong hayaang nagpuproklama lamang kami ng pananampalataya pero hindi namin ito isinasabuhay sa pagpapasakop sa inyong salita. Makita kami bilang isang iglesia na nagpapatuloy hindi dahil sa lakas ng aming tinig kundi dahil sa pagkapit namin at pagpapanatili ninyo sa pamamagitan ng inyong salita.
Salamat sa paalala, salamat sa ebanghelyo, salamat sa mga pagtutuwid, O Diyos. Purihin kayo sa hapon na to sa pangalan ni Jesus.